What's up mga Loribels? Boy Danggit here. Okay, so kamusta ang lahat? Happy holidays. Medyo busy tayo ngayon kaya hindi tayo masyado makapag-upload. So today, gawa tayo na itong own blend recipe na naman. So ito, ipapakita ko sa inyo ang ibang method, ibang technique na naman na gagawin natin. Okay, so paano natin mapapajuicy ang mga roasted, o mga baked chicken o yung mga inihaw. Ito, andito na yung sagot. Okay, so lahat ng mga subscribers natin dyan, eto, pag natutunan nyo to, nako po, super easy na lang sa inyo mga bake tsaka mga inihaw. Okay, so GG, start tayo. Okay, so meron tayo dito ang parchment paper, ang baking paper. Lagyan lang natin dito sa tray natin, sa glass tray natin. So, ito na yung magiging patungan ng chicken natin kasi mas mabilis linisin at hindi masyado nagda-dry up yung manok kaagad pag meron na itong parchment o baking paper. Okay? So, tara, bira na tayo. So, ito, meron tayo dito whole chicken, approximately 1 kilo to, 1,000 grams. Okay, so hinati lang natin dyan sa kalahati nung dibdib. Okay, so ayan, tanggalin lang natin yung mga excess fats. Kung ayaw nyo tanggalin, goods rin, walang problema. Yan. So dito ang i-achieve natin mga bossing, super juicy and super moist na meat. Kasi usually pag nag-bake tayo, nag-oven tayo, lagi tayong namang problema kung bakit super dry. Minsan pag nasobrahan, hindi nabantayan, nagda-dry yung mga parts ng meat, especially yung breast. Kasi di ba, blood na nga yung breast, tapos nag-dry pa, ang hirap naman kainin nun. So dito, super high level na grade ang gagawin natin dito. Okay, secret lang natin to, huwag niyong pagsasabi sa iba. Okay, so baka may gumawa na ng recipe, ibenta nyo, bahala na kayo. So may mga ganun, kukuha ng recipe sa mga YouTube channel at sa mga ibang mga social groups, sabay ibebenta nilang 200, 500, 1,000. O yan. Okay, so bahala na kayo, diskartehan nyo. So gagamit tayo dito ng fresh milk mga bossing. So kung wala kayong fresh milk, pwede rin kayong gumamit ng ano ba yon? Evaporada ba yon? Yung malabnaw na gatas, or pag wala, tubig lang na may asin. Okay? So gumamit tayo fresh milk plus patis. Kasi liquid yan, ipapasok natin dito sa ating injection. Yan. So make sure malinis yung ano nyo, sterilize yung gagamitin nyo. Ito, isang gamit ko lang to, itatapon ko na to, hindi ko na siya gagamitin ulit. Okay? So dito, i-inject natin to kasi usually merong method na brining, no? So yung brining, it takes time, pero pag yung mga mabilisan na, tsaka syempre yung mga shortcut at diskarte ang malupitan, lalo na pag sa kusina kayo, ito ang isa sa mga the best at fastest and easiest way na maging juicy and moist ang iyong chicken. So mag-i-inject tayo. So yung sa injection, basta yung solution nyo lang, either water or salt. Then pwede rin kayo mag-water, konting vinegar, and then salt. Or mag-fresh milk kayo, and then salt. Okay, so make sure tunaw na tunaw. So ako gumamit ako ng patis kasi liquid na yon. Kasi yung salt, baka hindi pumasok dito sa injection natin, no? So yung mga deep part ng chicken, like yung mga thigh, legs, especially yung breast, make sure na lalagyan natin yan ng liquid. Okay, so ipapasok natin dyan. Ayan. Pangarap ko talaga dati maging doktor, pero napunta tayo sa kusina, no? So, joke lang. Siyempre, kung ano yung ano natin, ano yung bigay sa atin ng nasa taas, tanggapin nyo, okay? So, malay nyo, nandyan yung swerte natin. 'Di ba? Malay nyo, hindi tayo para dun sa isang karir na yon, sa ibang mga buhay o ibang mga bagay. Kung ano yung binigay sa inyo, ayan, i-embrace nyo, okay? So, GG's, ito, nakita nyo, ini-inject pa rin natin yung gatas at patis solution dun sa loob ng
manok. So for me, I choose gatas kasi ito, meron kaming fresh milk sa fridge at saka yung milk may creaminess na flavor na rin yan. At saka naging isang ano rin yan, isang ginagamit na liquid also for tenderizer para maging moisture and creamy rin yung mga poultry and meats. Okay? So, pag wala naman kayong fresh milk, yan, at inuulit ko, sasabihin ko ulit, pwedeng water at patis lang paghaluin nyo, o kaya water or salt, pero yung salt, make sure na tunaw na tunaw kasi baka bumara dyan sa food injection nyo, injector, sorry. Ayan. So ito nakikita nyo, no? Pinapasok lang natin. Ayan, saglit lang. At yan, ito, balik na nga ulit tayo. So naglalagay pa rin tayo ng ating fresh milk and patis solution. Okay? So ulitin ko, pag wala kayong fresh milk, pwede kayong magkanaw ng powdered milk. Pero make sure na walang matitira na powder. Kailangan tunaw na tunaw. Kung hindi naman, delata gamitin nyo. Kung mas mabilis, lagyan nyo na lang ng extra water kung gusto nyo para hindi masyadong strong yung kasi medyo concentrated yung mga nasa delata, no? Or the best and easiest and cheapest, water lang at patis. Okay, so pag maglalagay kayo ng salt, medyo ingat-ingat dahil baka bumara yung salt dun sa food injector. Okay, so I prefer patis kasi yung patis nag-a-act na siya as salt and MSG or betchin nyo na or umami nyo na dun sa solution natin. Okay, so pang ano naman natin, solution natin, ratio na ginawa ko, approximately siguro sa 90% to 95% liquid, 5%, 10% nung patis natin. So maglaro muna kayo, maximum 10%. So pag sakto na yung lasa sa inyo, yun, goods na yun. Pag natabangan kayo, pwede kayong magdagdag additional 5%. So, gagawin yung 85% liquid, 15% salt base nyo. Or, pwede kayong, pag naalata naman kayo, bawas lang kayo. So, salt preference, bahala na kayo. Okay? So, make sure, ito, yung mga thick part nung, thick meat part nung poultry o chicken natin ang i-injectan nyo. Okay? So, maraming ways, maraming method. Pwede nyong i-oven to. Pwede nyong i-air fryer, pwede nyo rin siyang iihaw. So, depende na lang kung ano yung available dyan sa inyo. And dito ang gagawin natin is mag-o-oven tayo. Yung oven ko dito sa bahay, ano lang, tamang apoy lang sa baba. Tapos wala pa siyang temperature reader. So, gagamitan na lang natin ng Mitsurugi technique. Siyempre, based on my experience, approximately 45 minutes to 1 hour, goods na to. Okay? So, depende, time, temperature, it varies. Depende dun sa klase ng oven, lakas ng oven nyo. Okay? So, kung meron kayong temperature thermometer, ayan, yung mga thermal thermometer, internal, 75 degrees Celsius, goods na yon, safe to eat na yon. Okay? So, yun yung pinaka-maximum na ano niya, dapat 75. So, once na nag-80, 90 yan, doon na nag-start mag-dry up yung meat nung chicken. Okay? Ayan. So, dahan-dahan lang, himas-himasin lang natin. At make sure na sumiksik doon sa loob. Pag nakita nyo yung outcome nito, nako po, napakasarap. Para kang kumagat ng inihaw o bake na manok, roasted na manok na may sabaw sa loob. Ayan. So, tinanggal rin natin yung puwit niya, no? Ilan ako kasi nung pagkapiga ko kanina, may ebak na lumabas, kaya tinanggal ko na. Okay? So, yung mga magpa-fried chicken naman, pwede rin to. Pwede nyo rin i-apply to sa frying method. So, instead of brining, inject nyo na lang yung liquid. Yun yung pinakamabilis. And then, i-coat nyo na nung method na gagamitin nyo. Kung magda-dry, wet dry kayo, wet dry, o bahala ka na. So, meron tayong mga fried chicken recipe dyan. Check nyo na lang sa playlist. Okay? So, dito, nagdagdag na tayo ng chili powder, black pepper,
Meron din akong garlic powder. Tansya-tansya to. Okay? So, on preference, bahala ka na. Paprika. Yan. Tapos maglagay na rin tayo ng MSG, Betchin, monosodium glutamate, optional kung gusto nyo. Ayan. Hindi ako gumagamit ng magic syrup tsaka ng ginisa mix dahil wala naman dito. MSG lang meron. So kung magagamit kayo ng ginisa mix tsaka ng magic syrup, magbabawas na kayo ng salt content kasi medyo maalat na yung mga yon. Okay? So cane vinegar nilagay ko. Tuba, pwede yon. Lemon, kalamansi, pwede rin. Toyo, ayan. So dito ka na nilagay sa paglulutuan ko para wala nang masyadong hugasin. Rekta na yan dyan. Nor liquid seasoning. Ayan. Hindi na ako naglagay ng asin dahil maalat na yung toyo tsaka yung liquid seasoning. Okay. Pero maglalagay tayo ng konting patis kasi napakasarap niyan. Okay. Siyempre, noipi tayo. So patis. Pag wala kayong patis, salt. Okay. So Thai massage lang. Thai o Swedish massage, up to you. Bahala ka na kung anong klaseng massage gagawin mo. Ito pala, may nakalimutan pa tayo. Oregano. Ayan. Optional din yan. So, yung flavor preference, up to you. On preference na yan. So, pwede kang mag-mix and match ng mga spices, herbs na mga gusto mo. Okay? Pero ito, masarap naman yung kinalabasan kasi mabango yung oregano. At nag-complement naman siya dun sa natin, sa chicken natin. Ayan. So, siksik nyo lang sa loob. Huwag nyo na i-press masyado yung manok ha, kasi nag-inject na tayo dyan. Siyempre, kailangan relax yan. So, hanggat maaari, rahan-rahan lang yung pagmasahe. Ayan. Kasi pag pinipress mo ng mahigpit, lalabas yung katas rin yan, no? So, pwede nyo rin gawin to buo kahit di nyo nahiwain. Pero I prefer this one para mas pantay yung luto. Ayan, hiniwa ko na lang rin siya. So, kung gusto nyo naman siyang iprito ng buo, same method lang rin. So, gagamit after nung injection, tsaka na kayo mag-dry, wet-dry o wet-dry kung anong trip nyo. Okay? So, ito na yung may extra pa tayong gatas. Ipapasok na lang natin kasi sayang kasi itapon ko, no? Okay? So, inject pa natin yung milk and patis solution natin. Diba? Kaysa itapon ko, ipasok na lang natin lahat. Okay? Mas okay na yung sumobra-sobra sa dyan kaysa magkulang. Ayan. At makikita nyo naman yung outcome na ito. So, itong ginamit kong injection, hindi ito pang pagkain, pang tao to. So, hindi pa ako nakakahanap sa mall ng food injector. Pag nakakita ko, bibili ako nun. Okay? So, ito, isang gamit lang to. Itatapon ko na to afterwards. And make sure, pag nagtatapon kayo ng mga injection na katulad nyan, balik nyo sa takip, tapos ilagay nyo pa sa box para hindi, makadali ng ibang tao. Okay? So, may mga proper na tapunan para sa mga ganyan. Kawawa naman yung mga nagbabasura pag naglilisa sila ng basura, matutusukan pa sila ng ganyan. Okay? So, GG's tayo. So, pinasok na lang natin yung mga extra na milk natin kaysa itapon. Ayan. Goods. So, ang dami na rin nating na-invento na iba't ibang klase mga rubs at saka marination. Ito yung pinakita ko sa inyo. Basic lang naman na to. Okay. Ayan. So, pasok na natin sa oven natin. Baba lang yung apoy ng oven ko, mga boss. Kaya dyan ko siya ilalagay sa pinakataas. Lalagyan ko na ng cover. Okay. So, while waiting, gawa naman tayo ng pampabrush natin. So, meron akong mga kagamitan dito. May mga spices ako, condiments, gagamitin ko. Pag wala, pwede na kayo gumamit ng chicken oil na lang with atsuete. Or mantika, toyo lang, then konting brown sugar, goods na rin yun. Pero dito, gagawa tayo bago. Meron ako ditong mustard, meron rin akong sriracha. Okay. Tapos lagyan na rin tayo ng cane vinegar. Pag wala, kalamansi, lemon, suka, normal suka, walang problema. Dark soy sauce, toyo. Pang-rub lang naman natin to, pang punas lang natin. So,
Sinabi ko nga kanina, kung may mga ibang pa pwedeng gawin kahit toyo, mantika lang, goods na. So ito meron tayong grenadine o molasses. Pag wala naman kayo niyang molasses, kasi matamis-tamis na liquid yan pwede niyong ipalit yung brown sugar. Okay? And then, oil, mantika. So kung i-apply nyo naman sa inasal to, inasal method, inasal version, same, mag-inject lang kayo and then brush nyo na lang nung ginagamit nyo sa inasal, like yung chicken oil, diba? So ito, gumawa lang tayo dito sa bahay kasi meron naman ako mga condiments tsaka mga spice. Gagamitin ko na, diba? On blend lang to pero napakasarap na ito. Okay. So next, nakita nyo yung chicken natin. Ayan, so nasa tingin ko dito 80% na to. 80% na cook na siya. Okay, so medyo nag-dry up. Gagawin natin, just rub those liquid, di ba? Yan yung pang-base natin. So yan yung oil na dinagdag natin is tutulong rin para mag-extract rin ng oil yung chicken at maging juicy yung ating manok. Ayan. So brush pa lang tayo. And then, babalik uli natin yan sa oven. So, same lang rin ng parang nag-iihaw ka nung sa mga chicken barbecue. Nilalagyan natin ng mga rubs yan, no? Okay. So, balik na uli. And then, ayan, nilabas ko siya uli after few minutes. 15 minutes. And then, puna. So, once in a while, once na naglagay na kayo ng rub, ayan, mayat-maya nyo na yung lagay para hindi mag-dry up totally yung chicken natin. Pero sure ball ako sa loob na ito, juicy to. Okay? So yung outer layer na lang yung workout natin at maluto na rin ng konti yung loob. Okay? So GG's, ayan. Yan. Tapos na yung manok natin. So approximately 45 minutes tayo nag-cook. Nasa baba lang yung apoy ko, full fire. Ayan na siya. Kita niya naman ang mausok-usok pa. Oh! So, papakita ko sa inyo kung ano yung loob nito. Okay? Gugupitin natin yung breast part. So, itsura pa lang. Nakaupo. O yan o, banlambot o. Nakita nyo ba kung gaano kalambot yun? So, okay. So, testingin na natin. Ayan. Makikita mo yung katas yan. Kumakatas-katas. Diba? Napakalambot oh. Diba? Ayun oh. Okay, so let's check. Pakita ko sa inyo, sample tayo. Kinuha natin yung kalahati ng breast. Ayan siya oh. Boom. Mausok-usok pa. Okay. So tanggalin lang natin tong wing part. Ayan. Shortcut na natin. Cut ko na yung video. Tira natin yung breast. Yan. So ito na yung breast part, no, mga bossing. Yan. Tignan nyo naman kung gaano ka-juicy yan. Boom! Panat. O, diba? Sa hiwa pa lang mga boss, mararamdaman mo na. Tas kulay niyan, nakikita nyo, ang puti. Tas makatas-katas yan. Titikman din natin yan. Ayan siya, oh. Makikita nyo yung katas. Sa paghawak pa lang dyan sa breast, mararamdaman mo na talaga na moist, juicy at nakikita nyo naman sa video, di ba? Siyempre, may season na siya dun sa loob dahil dun sa solution na ginawa natin. Pero kung water lang nilagay mo, magiging moist lang siya. Yun yung purpose, kaya naglagay rin tayo ng pates para may lasa na rin siya dun sa loob. Okay? Ayan o, kita nyo. Oh, ang moist. So, another method, another technique, another explanation, another guide. Napakahaba ng video natin pero full of information naman, di ba? So, tikman natin. Tikman lang natin tong chicken breast. Napakasarap. Ayan, oh. Banlambot mga bossing. Ayan, oh. Kitang-kita nyo naman sa video kung gaano siya kalambot, gaano siya ka-moist. At yung katas siya dun sa chopping board natin. Nakita nyo naman.
Okay? Puro tikim, mauubos na natin yung breast. Akala ko titikman lang. Pero ito na, lunch ko na to. Okay? So yan, nakita nyo mga boss. Oh. Breast yan ha. So yung breast, ganyan na ka-juicy. What more pa dun sa dark meat natin, sa legs and thigh. Okay? So yan, pag naging napa-juicy nyo ang breast ng manok, wag na kayong wag na kayong mag-isipan na hindi magiging juicy yung legs and thigh nyo. Kasi kung juicy ang breast, mas juicy ang legs and thigh. Okay? Ganun yun. O yan o, kita nyo. So namuti siya dahil dun sa gatas and naging more creamier yung taste. GG's ban sarap. Mauubos ko na tong kalahating breast. Kakatikim. Okay. Yan, tikim uli. Naka, nauubos na. Isa uli. Diba? So, itong part na to, yung malapit sa buto, usually nagiging dry yan. Pero tignan nyo naman kung gaano siya kalambot. At super dali lang siyang mapunit. Tikman uli natin. Okay. So, ito na yung last part ng chicken breast. Naubos na kakatikim. Diba? So yan pag binulat-lat mo siyang ganyan, yan 'di ba? Walang ka-effort na naghihiwalay na kaagad yung mga karne. So ganyan ka-juicy at ganyan ka-tender yung nilagay natin. So ito, lagay tayo ng sriracha para mas masarap. Ayan. Konti na lang di ubusin na natin. Okay, so sriracha sauce, sabay chicha. Boom. Solid. Kita niyo yung juice niyan sa chopping board, So ito na yung natirang manok. Hiwain na natin. Ayan. Yan, nakita niyo naman, So kung tender and moist yung breast natin, what more dito sa legs and thigh. Super moist rin yan. Okay? At nakita niyo naman yung katas ng manok andyan nasa baba ng chopping board. And walang ka-effort yung paghiwa natin. So sana may natutunan na naman kayo dito kay Boy Damget. And soon, mag-share ulit tayo ng ibang method, ibang setup na naman uli. So basic, ayan ginalaw ko lang ng konti, napunit na yung yung leg sa breast. Ganyang katindi yung nagawa natin ngayon. Ayan siya. Boom. Ayan. Diba? Super juicy, super moist. Nako, napakasarap. Uulit-ulitin nyo to. So, pwedeng-pwede ito panghanda dun sa Noche Buena, sa Christmas. Kaya pag may bisita ka, goods na goods. Okay. Aba, parang patayo na rin kaya ako ng Antox lechon. Lechon manok. Makakatulog ka sa sarap. Diba? Antox. Okay, GG's mga bossing. Ayan, so nakita nyo naman ang daming juice na nilabas, di ba? Ganyan katindi yung chicken natin. Okay? So off mic na ako. Ayan, pakita ko na sa inyo yung plating natin. Magpe-plate na tayo. So we're done. Eto na, plating natin. Lagay ko na lang sa white plate. Ayan, may sour grapes tayo dyan, green grapes, at may lettuce siya sa ilalim. So, super easy, super daling recipe. Mga bossing, kung nakaabot kayo sa part ng video na to, support nyo naman yung channel natin. Iwanan nyo ng like, ng comment. Tapos kung may mga questions kayo about dito sa recipe, feel free to ask questions at sasagutin natin yan isa-isa. Okay? So, kung nagawa nyo naman tong recipe na to, send me pictures para makita ko. At
Comment kayo dyan kung saan bansa kayo nanonood. And thank you so much for supporting our little channel. Okay? So, iwan naman kayo ng like, comment, share dyan mga boss. And thank you so much. GG's tayo. Happy holidays. God bless you all. Ciao. Charap na itong manok.